gising na gising ang ating mga mamamayan. Yun lang ang isang bagay na naobserbahan ko, ano, yung pakiramdam bagamat nanghihingi ng accountability, nanghihingi tayo na may nanghihingi tayo na ilabas kung sino talaga yung guilty. May pakiramdam na divided. Kitang-kita natin ito dun sa physical division na kung saan manggagaling yung mga tao. Ang medyo nakakalungkot dito yung agenda o interest ng ibang mga grupo, okay, na kung saan wala talagang unifying factor. Magamat ang unifying factor dito gusto nating mapanagot, gusto nating magkaroon ng accountability, pero merong division on the part of ano yung agenda ng ibang mga tao at ibang mga grupo. Nakilahok po tayo bilang isang grupo, lalo na sa hanay ng mga ng mga guro at mga faculty po, ay yun na nakilahok po tayo sapagkat una sa lahat, sir, talagang ang apektado dito ay ang mga mamamayang Pilipino, lalo na po yung mga manggagawa natin na lumalaban at humaharap sa ng patas. Talagang alam niyo po, natatax tayo, kami po bilang mga guro, dadagdagan kayo ng additional na teaching load, pero yung teaching load po ninyo napupunta sa tax lamang, at masakit marinig at makita na kung saan yung tinatax, hindi lang po sa akin pero sa ating mga mamamayan, na kung saan napupunta lang kung saan at bulsa ng ilang mga politiko po. Opo, Prof, at nakita rin ho natin na dumadami rin yung mga kabataan ngayon na nakikilahok. At napansin din namin na sa mga middle class din na mga mamamayan natin ay nakikiisa. Halos lahat talaga ng sektor ay talagang gising na ba dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa? At anong dapat, ito ba'y naging epektibo, nagiging susi na rin? Natakot ba yung mga kurakot dahil nga sa nakita nating response ng ating mga mamamayan? Tama po kayo, no? Gising na gising ang ating mga mamamayan. Yun lang ang isang bagay na naobserbahan ko, no? Yung pakiramdam bagamat nanghihingi ng accountability, nanghihingi tayo na may nanghihingi tayo na ilabas kung sino talaga yung guilty. May pakiramdam na divided. Kitang-kita natin ito dun sa physical division na kung saan manggagaling yung mga tao. Ang medyo nakakalungkot dito yung agenda o interest ng ibang mga grupo, okay, na kung saan wala talagang unifying factor. Magamat ang unifying factor dito gusto nating mapanagot, gusto nating magkaroon ng accountability, pero merong division on the part of ano yung agenda ng ibang mga tao at ibang mga grupo po. Magandang binabanggit nyo yung sa hanay ng ating mga kabataan. Naging maganda na kung saan yung nagtitik ng lead ngayon yung ating mga kabataan, and at the same time yung pagkakataon na kung saan mas aware, at ang mahalaga rito is talagang hindi lang consumed by the digital space yung ating mga kabataan, pero talagang binibigyan o lumahok sila at naipapahayag nila physically yung kanilang pagkadismaya at paniningil ng accountability sa ating mga opisyalis na ito. Opo, doon ba magkakaroon tayo ng problema kapag ganun ang messaging natin? At kung ikaw ang tatanungin, may personalidad ba o may tao ba na nakikita po ninyong possible na mag-unify sa atin, lalo na po sa messaging? Sabi mo nga, pagdating sa accountability, iba-iba yung panawagan ng iba't ibang grupo. Yun marahil sir, ang medyo hamon sa atin. Sino tong mga nakikita natin na maaaring mag-unify sa atin? Isang icon, tandaan natin nung mga nakalipas na panahon ay merong konkretong individual o icon na kung saan talagang mataas ang kanyang political capital, may credibility, kaya nagawa nilang ma-unify ang ating bansa.
Pero ngayon, divisive kasi may mga ibang leaders na talagang pinaniniwalaan at yung iba ay may talagang panawagan na kung saan magbitiw na rin din ang mga pangkasalukuyang opisyales kasi yung failure basically to address this issue and failure basically to provide transparency on the part of the people. Idagdag ko rin din sir no na hindi lumalabas sa diskurso natin na bagamat ito nananawagan tayo, nasa kalye na naman ng taong bayan, isa tingin ko na kailangan panawagan natin ay baguhin at magkaroon ng reforma sa sistema. Ito yung marahil na hindi lumalabas sa diskurso na maaari nagdedemand tayo ng accountability pero mekanismo ng accountability sa pangkasalukuyang sistema ay hindi niya nakaya o hindi niya na-address dahil nagawa ng maka-adapt ng mga political actors at mga politicians. To cut the long story short, alam na nila kung paano baliktarin yung in and out sa system. So kailangan magkaroon talaga tayo ng pangmalakihang reforma at reforma na kailangan din nating i-demand. Napakahirap kasi sa edad kong ito, hindi ko po nasaksihan yung unang EDSA dahil kapapanganak ko pa nga lang po nun. Pero nung EDSA 2 at ito in our lifetime, magkakaroon na naman tayo ng ganitong klaseng panawagan sa kalye, nakakapagod. Ang mga Pilipino resilient, ang mga Pilipino matiisin, pero may hangganan ng pagtitiis ng mga Pilipino at hindi pwedeng ganito palagi na nasa kalye tayo. Kailangan magkaroon ng mekanismo ng sistema na kung saan working yung ating democracy because as it is sir, napaka-fragile ng ating democracy ngayon. Kaya dapat magkaroon din tayo at i-demand natin ng pagbabago din ng sistema at reforma sa ating sistema. Opo. Prof, dapat bang idawit ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na panagutin din niya? Panagutin din o mapanagot dahil nga sa katiwalian sa ating bansa tulad ng mga panawagan ng ibang grupo din considering na ang Pangulo yung nagsimula at nagsabing imbestigahan ang katiwalian sa ating pamahalaan, particular na sa flood control projects. Tama po kayo. No? Kung titignan natin, may pananagutan din talaga ang Pangulo because the bucket stops sa President. Again, ang labanan ngayon is yung labanan ng narrative. Yung narrative na kung saan, syempre, ang spin nila, siya ang nagsabi, siya yung anong tawag dito, unang nag-divulge ng impormasyon na tungkol na ito. Pero nakamahalagang tanungin natin yung accountability mismo ng ating Pangulo at ng mga opisyales at ng kanyang gabinete na why was this allowed to happen? For example, second, hanap tayo ng hanap dun sa ibang mga opisyal na wala dito. Marami namang mga part. Magsimula tayo doon sa miyembro ng BICAM, ng Bicameral Conference Committee, doon sa paghihimay doon sa NEP. Ikalawa, sino yung mga kasama din doon sa small group committee? Diba? Panagutin natin sila, harap natin sila. Ito yung i-demand natin kasi ang nakakatakot dito sir ngayon is yung labanan ng naratibo. Katulad yan, yung pagsabi na ang Pangulo yung unang kasaysayan ng Pilipinas na naglabas ng ganitong klaseng impormasyon. Pero kung titignan natin at magiging mas mapanuri tayo, hindi ba mas accountability dapat ito ng ating Pangulo? Ito ay accountability direkta sa kanya na he allowed it to happen. Okay, sige, sabihin natin na meron siyang ginawa na pina-adjust niya yung NEP noon bago niya pirmahan dahil na bago ang NEP. Pero right there and then, he could have called basically for accountability mechanism and accountability measures na bakit ganito? Nag-antay pa tayo ng divine intervention na kung saan lumabas pa itong flood control program na hindi nag-act decisively ang administrasyon na ito. Na doon pa lang nananawagan na yung taong bayan na meron ng red flag doon sa budget. Opo, opo.
At isa pa, Prof, sa mga naratibong naririnig natin, lalo na mula sa palasyo, dapat bang hindi, kasi sinasabi, di ba, against President Bongbong Marcos Jr., against the government, dapat ba ang panawagan o dapat mag-isigaw against corruption? I mean, siguro na-monitor mo yung naging pahayag po ni Yusek Claire Castro, ganun po yung kanyang sinabi. Kasunod nga po ng mga panawagan na yan na patalsikin o mag-resign si President Bongbong Marcos Jr. Opo, tama naman po na against corruption. Pero kaakiban nitong against corruption ay yung accountability. Ang problema kasi dalawa po. Of course, magandang pag-aralan siya sa mas malalim. Pero sa aking obserbasyon, dalawang bagay yung medyo mabigat na nilalabas na naratibo. Una, pinipilit na bumalik hanggang sa mga nakalipas na panahon yung pag-dig deeper dito sa issue na to. Baka pagka hinimay natin ito, hindi ito matatapos at mas maraming opisyalis ang maging involved dito na ganito na kabigat yung sistema. Ikalawa, dapat yung corruption na parang as if walang pananagutan itong administrasyon na to. Yun yung nakakalungkot na they do not want to take accountability. Na ngayon, ano yung nangyayari? Dahil galit na ang taong bayan, kanya-kanya, blame game na as if pagka tinignan mo yung positioning, they're trying to position themselves as they are the ones who basically divulge information that there's malawakang corruption na meron. Hindi po dapat ganito dahil ang may accountability po talaga ay ang ating Pangulo at ang kanya pong mga miyembro ng gabinete, at hindi ko naman po nila lahat, na kung saan makita na in good faith na pagka bigay sa Pangulo ng mga budget ng bawat ahensya, tama po ito. Ngayon, kung pagka-submit po sa kanya at nakita niyang nagbago, hindi ba bilang leader ng bansa at bilang leader ng gabinete, dapat pinanagot niya ang mga kabinete dito. For example po, nagkaroon, at balikan natin, nagkaroon ng Great Reset na tinatawag. Doon sa Great Reset na yon na pagpapalit di umano ng mga non-performing cabinet secretaries, sila rin din naman yung gumawa ng National Expenditure Program na may nabago ba? May nagkaroon ba ng tamang accountability measures? Optics lamang po. So yun yung yun yung kung bakit din po yung galit ng ating taong bayan. Pero yung galit po ng taong bayan nakadiin po talaga dun sa korupsyon dahil sa dami ng naratibo, yung hamon na kung saan paano tayo mas magiging mapanuri bilang taong bayan. Unless na yun nga po ang labanan ngayon, labanan sa social media on whose actually is accountability is it. We are demanding accountability. Galit tayo sa korupsyon. Pero whose accountability that we are trying to demand? Yun po yung tingin kong mahalagang hindi dapat malihis yung yung pong ating dito usapin. Opo. At si Governor Chavit Singson, alam naman po natin matagal po siyang kaalyado ng Marcos Jr. Pero bigla na lang talagang bumaliktad. At ngayon ay maanghang din yung mga naging pahayag niya laban sa administrasyon, particular na po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung pahayag niya before, dapat ang unahin na imbestigahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagdating sa flood control projects ay yung lugar niya, particular doon sa Ilocos. Ano bang masasabi po ninyo? Opo, nakakagulat din po yung revelasyon ni Manong Chavit. Kaya dapat din po mas maging mapanuri din tayo at yung panawagan na since merong ganyang klaseng impormasyon, kung talagang seryoso din si Manong Chavit dito, lahat po ng kanyang dokumento o mga ebidensya ay isumite niya po at mag-file po siya ng formal complaint. So mahalaga din po na dapat po hindi lang po ito press release for optics purposes. Dapat po talagang
ano po siya, data-driven, evidence-based driven, para nang sa ganun ay hindi din po makadagdag dun sa silakbo o galit ng ating taong bayan. Kasi ang nakakatakot po ngayon, any other form po ng mga ganitong klasing mga pahayag na hindi backed up po by evidence ay maaari din pong makagulo o makaapekto sa kung anumang status o anuman ang kinalalagyan ng ating bansa ngayon. At lalo na po pagdating din sa ating taong bayan. Opo. Itinatag po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung Independent Commission for Infrastructure para nga po ay tugunan itong maanumalyang flood control projects. Ano bang masasabi po ninyo dito, Prof, sa naging hakbang ng Pangulong Bongbong Marcos? Believe ho ba kayo? Ito po, maganda naman pong development ito kasi masasabi din po natin na may mga integridad po yung mga officials o yung mga membro nitong committee na ito. Ang tingin ko po dito, dapat po kung talagang lumabas dyan sa kanila na saan may identified talaga silang mga tao na nasa likod nitong mga maanumalyang project na to at backed up by evidence, sana po karapatan ng publiko na i-divulge itong impormasyon na to at malaman ng publiko talaga ang katotohanan sa likod ng maanumalyang proyektong ito. At higit po sa lahat, panagutin na totoo yung sinasabi nilang walang sisinuhin, walang sino man na ma-exempt dito sa investigasyon na to at resulta ng investigasyon na ito. Considering, Prof, na may mga congressman, may mga senador na di umano'y dawit nga dito sa mga maanumalyang flood control projects, dapat bang magpatuloy ang investigasyon ng Senado at ng Kamara? Given na meron naman ding Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga na ngayon. Alam niyo po, kapangyarihan nila yan dahil yun nga po, medyo in aid of legislation po yan. Pero ako po dun sa punto na regardless ho ng kanilang, anong tawag dito, investigasyon, yung pong salitang delikadesa sa kultura po nating Pilipino, at sa mga naging politiko at mga politiko po natin ngayon, wala po kasi yung termino delikadesa para po dito. Yung accountability, at babalikan ko lang po kanina, no, yung accountability mechanism po natin, napakahina na po dahil nagawa na pong ma-evade o kumbaga malusutan ng ating pong mga politikong pong ito. So nakakalungkot pong isipin kasi yun nga po, yung mekanismo at yung sistema. Ito po, lahat po ng nangyayari sa atin ngayon is a byproduct of a very old system of our constitution that it's really time to amend our constitution and demand for systemic and electoral reform po. Opo. At sa gitna nga nitong mga investigasyon ng maanumalyang flood control projects ay nag-resign si Speaker Martin Romualdez. Tama ho ba para po sa inyo yung naging desisyon niya na magbitiw bilang Speaker of the House? Naku, marami pong panawagan na talagang isa din po siya sa may mataas na accountability kasi siya po yung Speaker of the House. Alam niyo po yung isang napansin ko na medyo nakakadagdag sa o galit ng taong bayan po, meron po yung mga iba mga kaalyado ay kung saan dinidepensahan pa po na parang ang dating po nagsakripisyo ng malaki si Speaker, sa totoo lang, isa po siya sa mga opisyalis po na may malaki pananagutan. Dahil po yung bersyon nila sa Kamara ay mahalagang dapat nabusisi bago po sana i-transmit yung NEP doon sa presidente. Of course, sige, sabihin po natin na may presumption of regularity doon sa membro o doon sa chair ng Appropriations Committee na magkasama po doon sa small group. Pero hindi ho ba na the moment na dapat na natanggap ng Pangulo yung NEP at naiba na yung NEP doon sa small group na magkakasama, ay hindi ba right there and then dapat si Speaker Romualdez ay nakipagdialogo sa Pangulo, humingi ng paumanhin sa taong bayan na ang layo na nangyaring bersyon
ng NEP. So, doon pa lamang po napakalaki na po ng accountability ni Speaker Romualdez at napakahalaga pong dapat din mapanagot po ang mga opisyales na kung saan anong nangyari. Why was it allowed to happen? Why did he sign basically the National Expenditure Program bago po presidente? Opo, at bago ko lang ipasa kay partner MJ, sa tingin ho ba ninyo, problema po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si dating Speaker Martin Romualdez? Yun din po, babalik po salitang delikadesa. Kung tingin po natin, talagang medyo mabigat na tayo at pabigat. Nauubos po ang political capital ng ating Pangulo, ay isa po siya sa mga tao na dapat po nagsakripisyo upang talagang, alam niyo po, mapreserba ang ating pong Pangulo. Maaring, sa pagkakataon pong ito talaga ngayon, yung panawagan na talagang dapat po magsama-sama at may pagkakataon pa para maiayos ito ng ating Pangulo. Kaso ito po sa pagkakataon pong ito nauubos at lalo pong tumitindi yung inis at galit ng taong bayan dahil po dun sa mga sa nangyaring lalo na to sa flood control scandal na kung saan attributed na first step po ay sa Kongreso, na kung saan isa po siya sa leader ng Kongreso na hawak at may say doon sa budget.